Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, 1:02 sa hapon. Adlaw-adlaw, Lunes tubto Biyernes, pagdulong sang mga balita, hitabo, issue kag concern, may kaangtanan sa katilingban, sa kaayuhan, pati na ang sa ikaayong lawas. Halin sa mga concern sa mga bata, sang mga lamharon, nagadinalaga kag nagasinultero, mga hamtong, professional man o mamumugon, mga tigulang, kabuhi kag paghimakas sang mga ginikanan para sa ila kabataan. Pag-ulikid sang panwa, pagtingob sang magkasimanwa, para sa ikaayo sang ila kahimtangan. Ini ang Balitang Sosyal. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Good afternoon, isa mga biyan ka mainat nga hapon sa inyo nga tanan. Adlaw kita subong sang Miyerkules, Hunyo 17 tuig 2026. We are down sa ikatatlo ng Wednesday sang bulan sang Hunyo. Good afternoon sa aton dirano nga mga tagpalamatay, mga market vendors, mga jeepney drivers, taxi drivers, mga tricycle and tricycle drivers nato, mga construction workers naton, mga traffic aides. At syempre sa iban pa naton nga mga mamumugon, diri man sa aton sa Western Visayas, diin man kamo mga biyan subong nga Miyerkules. Siyempre, hindi naman pagkalimtan nga tamyawon ang ato nga mga overseas Filipino workers and those living abroad. Kamusta ka mo dira? Kabay pa no nga you are safe. Magpabilin mga abyan no nga nakatutok diri sa aton nga programa Balita Sosyal. Tutubla una 55 subong nga hapon bangod nga pagkadalon namon sa inyo ang pila sa mga latest nga balita gikan diri sa aton sa Kabisayan nakatunda. Sa kinaada akong inyo alagad, Marian Grace Ereñata. Yan subong mga abyan no nga Wednesday, madamo-damo kita nga mga topiko nga pagpatpatungo. Ilabi na no sa ikaayong lawas, sa edukasyon, kag syempre mga abyan no, sa ibang paginaton nga mga social services. Lakip mga abyan sa aton nga pagpatpaton subong nga hapon. Baluon naton pila bala ang target no nga malabot sang Department of Health Western Visayas Center for Health Development nga mga barangay diri sa aton sa Western Visayas para sa pagtanyag no sa mga health services sa idalom sang aton nga puro kalusugan. Kahapon no isa ka media forum ang gina-organize sang aton man nga DOH Western Visayas Center for Health Development. Sa liinog gintanyag ang pila sa mga programs and services. Nakip diri no ang Bukas Center, ang aton nga puro kalusugan. So for today mga abyan no unahon naton ang pagpatpat sang puro kalusugan. Pila na bala no ang naka-avail sa mga immunization, sa mga maternal health, sang road safety programs,
sang WASH programs no kag iban pa no nga 8-point agenda sang aton nga Department of Health. Kag subong man mga abyan, subong nga hapon baga istoryahan taman ang inino nga plano nga pagtukod sang bukas kon ang ginatawag naton nga bagong urgent care and ambulatory service o kon bukas center no sa Banwa sang Batad, Iloilo. Amo ni bala mga abyan no ang bukas center naton para ma-decongest no ang aton nga mga emergency room. Kami ara no sa mga minor no nga mga cases ginadala ini sila sa bukas center. So may plano no diri sa aton sa Western Visayas we only have 3 nga bukas center nga manage or run or DOH run nga bukas center. So may plano nga magtukod mga abyan no sa isa ka community dira no sa Batad. So hibaloon naton nga abala na pilian ang Batad, Iloilo kag ano kadako nga bagay no nga ipalapit naton ang bukas center especially no sa mga kauturan naton dira sa Quinto District. Istoryahan taman mga abyan ining pag qualify no sang tatlo naton ka DepEd personnel sa 2026 Gawad Lingkod Bayan sang Civil Service Commission. Ang ini mga abyan nga tatlo naton ka DepEd personnel na interview na naton diri mga abyan sa Balita Sosyal kag sa ibang paging programs sang Radyo Pilipinas Iloilo and mabatian or mahibaluan gid naton no nga truly they deserve no ang ining pagkilala ang mangina regional qualifier sa siniman nga Gawad Lingkod Bayan because they know no ano ang ila mga inobrahan sa community, paano bala no nakaapekto sa komunidad kag syempre sa ibang pagig nga mga agencies ang ining mga proyekto nga ginapang umpisahan nila. So later on, kilalaho nato no sanday sino bala ining DepEd personnel nga regional qualifier sa Gawad Lingkod Bayan Award. Istoryahan taman ang pag-release no sang DSWD sang stipend sa aton nga mga social pensioner dira sa New Washington, Aklan. Pila bala ka mga indigent senior citizen naton ang nagbaton sang stipend kag pila ini ang ginbaton nila. And may makaupo makita nga isa ka espesyal nga bisita bangod buwas mga abyan hiwaton diri sa aton for Visayas hiwaton diri sa aton sa Iloilo City, particularly no sa Western Visayas Medical Center o kon WVMC ang second quarter nationwide simultaneous earthquake drill o kon NSED. At ang WVSC or WVMC mga abyan full-scale earthquake response exercise ini ang paghiwaton tomorrow. So later on, ibaloon naton mga abyan kaupod kay Dr. Wonder Articulo live via Zoom ang aton no nga medical specialist 3 kag Health Emergency and Disaster Management Unit nga pinuno no sang Western Visayas Medical Center ang ining paghiwaton naton nga NSED 2026 sa WVMC. Ano bala no ang senaryo? Ano ang tinutuyo no? Ano bala ang itest no sa sininga NSED or earthquake drill naton dira tomorrow sa WVMC? And how ready na no ang aton nga WVMC sa siniman nga full-scale earthquake response exercise? So later on makaupod naton si Dr. Wendell Articulo gikan mga abyan no sa aton nga WVMC. So antes naton na umpisahan nining pagpatpat naton sa mga balita naton, ibaloon anay naton ang pinaka-latest nga weather update. Mangin manami bala no ang aton nga weather subong nga hapon and sa mga masunod nga inadlaw, ibaloon naton ina sa dili lang madugay with DOST Pag-asa Iloilo. So
Dari na mga biyan ang aton nga koneksyon with DOST Pag-asa Iloilo si Ma'am Lenore Silvestre. Ma'am Lenore, good afternoon. Kamusta no ang aton nga weather subong nga adlaw? Hello, good afternoon. Muna ang ating latest weather app sa Wednesday, June 17, 2026. As of 8 a.m. kaganing aga ay may isa kata ka LPA yung ginamonitor sa sagwa sang aton nga Philippine Area of Responsibility. Maorihinin sa platan sa may kalayon 2,900 km east of Eastern Visayas. Ang ining LPA ay may medium chance nga mag-develop into tropical depression o bagyo within the next 24 hours. Kag sa karon ay wala pa man ni siya ti direkta nga epekto sa aton. Samtang easterlies ang nag-aapekto sa may eastern sections of Visayas kag Mindanao. Hindi rin naman sa western Visayas ay generally fair weather kita pero wala man natin ginadulang mga posibilidad sa mga isolated mga pag-ulan, pangilat kag panagoob, tugas mga localized thunderstorms. Mahina tubtub makasarangan naman ang hangin natin nga magahalin sa direksyon southwest nga magadala sang makanay tubtub makasarangan ng pagbalod sang aton kadagatan. Forecast temperature natin generally ay nasa 25 to 33 degrees Celsius. Ang adlaw na butla kaginang alas 5:28 kaginang aga kang magatunod ini alas 6:13 karon sa hapon. Kag muna nga aton latest weather update halin diri sa may Iloilo Doppler Radio Station. Ako si Lenore Silvestre, madam agad nga salamat. Yes, Ma'am Lenore, you've mentioned no, ari pa ining low pressure area sa gwa sang Philippine Area of Responsibility. Sano naton lauman nga magasulod ini ma'am sa PAR? Well, posible naman magasulod sa atin par by Sunday or Monday, ma'am. And kung mangin bagyo ini ma'am no, ano ang mangin local name sa siniman nga bagyo? Well, in case na mangin bagyo ini kag magasulod sa atin nga par ay paghatagan natin siya sa local name nga si Bagyong Francisco. And makita bala naton ma'am no, in case nga mangin bagyo ini affected bala kita diri no sa aton sa Western Visayas? Well, base man sa mga forecast model, ma'am, ang ini nga bagyo ay wala man ni siya ti direkta nga epekto sa aton, especially diri sa Western Visayas. However, ay posible niya ini nga mapa-enhance ang southwest monsoon nga kung sa diin amo na ang makapa-apekto diri sa aton, makapagdala sa mga pag-ulan-ulan. Particularly Ma'am Lenore, diin nga mga probinsya ay hando ang mangin apektado sa siniman in case no nga mag-i-enhance ni ang aton nga southwest monsoon. Possible pang diri sa aton sa Western Visayas kag some parts of Palawan and Mindanao. Okay. Pero ma'am, subong nga hapon no, may ara bala tsansa nga mangin mainulano ng aton nga hapon subong nga Miyerkules. Well, sa karon ma'am, may posible ka maka-experience sa mga isolated mga pag-ulan, especially sa hapon or digana gabi, ma'am. Tugas mga localized thunderstorms. As for our heat index, Ma'am Lenore, pila gani sa liwat ang aton nga projected kag kung nalabot na bala naton ini? Well, sa karon ma'am, ang aton nga heat index ay posible magalabot or maga-range from 39 to 42 degrees Celsius. Kag so far, ang pinakamataas pala natin nga na-record diri sa station ay 42 degrees Celsius, which is na-record natin kagina nga alas 12. Okay, mataas-taas. Ini, Ma'am Lenore, no, 42 degrees Celsius. Ang imo nga lastly na lang, no, panugyan nimo sa aton nga mga tagbalamati. Ano lang kita stay updated and mag-monitor lang kita sa LPA nga yara sa aton sa sagwa sang aton park kag ano lang kita magdala lang termi ka ng payong or di gani kala protection sa init o di gani sa ulan. Okay, with this Ma'am Lenore, madamo gid nga salamat kag saliwat, maayong hapon sa imo. Welcome ma'am kag maayong hapon man sa inyo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. There you have it mga biyan, si Ma'am Lenore Silvestre sang DOST Pag-asa Iloilo. So may isa kita no ka low pressure area nga ginabantayan outside of Philippine Area of Responsibility and lauman no nga magasulod ini or posible magasulod ini sa Philippine Area of Responsibility by Sunday or Monday. Although nga ti wala sang direkta nga epekto diriya sa aton sa Western Visayas pero i-enhance nino ang southwest monsoon nga amo naman no ang magadala no sang pag-ulan-ulan diri sa aton sa Western Visayas. So halong gid ha.
preparar na no sa mga kauturan nato, especially those living no sa mga low-lying areas. Makita ninyo nga magtaas no ang tubig sa inyo nga area dira. Amat-amat na no nga mag-evacuate because we don't want no nga may mautas kita nga kabuhi bangod man no sa epekto sa nga siniman nga pag-ulan-ulan. For those naman yan no nga sa mga kauturan naton subong nga hapon, wala gina-rule out no ang posibilidad na magabubo ang ulan. Pero para safe no, magdala sang inyong nga payo. Sa mga nanay naton dira no nga masugad sang inyong kabataan, subong nga hapon no magdala gid sang payo. Iya protection kontra init kag ulan. Philippine Standard Time, launa 18 sa hapon. Mga biyan, unahon naton sa pagpatpat subong nga hapon. Baluon naton pila balano ka mga kauturan naton sa mga unserved and underserved communities. Ang nalabot na sang puro kalusugan sang Department of Health, Western Visayas Center for Health Development since last year. So yari bala mga abiyano, pamatian naton kahapon ginapresenta ni Sir Michael Anyes, ang aton nga Senior Health Program Officer sa Local Health Systems Coordination Section sa DOH Western Visayas Center for Health Development, ang langin accomplishment no sang aton man nga puro kalusugan. Pamatian naton si Sir John Michael Anyes sa nga DOH Region 6. nga client serve. Take note, it's cumulative. We have 11,506 no ka mga kabataan no hagin pag-immunize naton no kabulig aton nga mga health workers on the ground. So 303 barangays ang last year, and out of these barangays 169 barangays ang nag-prioritize immunization. I-share ko lang paano siya gina-prioritize ang aton nga mga health programs. I-compare ang 8 programs versus the provincial data. Kung non-performing na siya, ang top 3 amo na siya nila implement. Ang non-negotiable program is the nutrition program. Kung ara ang nutrition sa imo priority, madugang ka na lang 2 para 3. Okay? Pero kung wala ang nutrition, idugang mo gid siya. So maging 4 siya kumbaga. Okay? Sige. So immunization was started earlier, no? Those na mga kabataan, no, nga sila target right list. So, ang goal naton is makasaka ang aton na coverage. At the same time, ma-decrease ang aton na vaccination refusal. But silingon, through our household teachings, no, ma-encourage naton ang aton nga mga nanay, ilang magigikanan, na papakunahan ang ilang mga kabataan. And we captured the best practices, no, sa aton mga LGUs on immunization. And these are the following nga mga best practices nila. So, i-highlight ko lang ang isa ka LGU na natatag siya sa voucher kit sa mga kabataan na nagkumpleto sa ilang vaccination. No? So, nila ng mga perks na ginpangatag nila. Okay? Next program is for our maternal health. So, out of the 303 barangays, identify 134 barangays prioritize maternal health as one of their priorities. So, clients serve 5,259. Ang goal natin diri ang mga nanay nga nagkabusong dapat encourage na makata prenatal at least 8 antenatal visits or consultation, and to those naman na nagtapos na bata, dapat at least 4 postpartum check-ups naman niya ang gina-encourage natin sa ila. And to those nga mga at the same time, ang mga nanay nga nagkabusong dapat skilled birth attendant, no? Hindi na pwedeng hilot, no, nga makapabata. Okay? Moving forward, these are our best practices of our local government units na na-implement nila. So, some LGUs nag-establish isang halfway homes. But silingon, kung sa kabarangay pa, man siya kalayo sa health facility, antay siya magbata, like a month before, dapat ara na din ang nanay, o kung ang tatay, o kung sino mga family member, para hindi na magbiyahe pa. No? Sa isa mga rason, kung
may maternal deaths kita, it's because of the delays it's because of the kalayoon sa aton nga mga nanay nga sa health facilities. So muna nag-establish isang halfway homes. And provision of maternal kits sa aton nga mga nanay. At the same time, some LGUs have provided emergency transportation at 24/7 na birthing, no? Ang ilang mga health facility or primary care facilities 24/7 na ginang nag-operate para mag-take care sa aton ng mga nanay nga manugbata. Sa aton nga WASH nga program, water, sanitation, hygiene, ang goal naton diri dapat ang mga households naton may access sa safe no nga water supply, basic safe water supply. So out of the 303 barangays, 75 pa nag-prioritize sa sininga program, and we observed, take note, 6,534 households naman ang isipay sa pag-abot sa WASH. Okay, and these are some of the best practices ng ating mga local government units. Interview, dugay-dugay. Sa road safety naman, out of that 303 barangays, 63 barangays have prioritized road safety. Butsilingon, Diyan mo ka. mapatigayon or i-capacitate ang ato ng mga kabaranggayan sa pag-respond sa road. So, there you have it mga biyano, kabahin lang sa nga pahayag ni Sir John Michael Anyes, ang ating nga Senior Health Program Officer sa Local Health Systems Coordination Section sa DOH Western Visayas Center for Health Development. So, ang aton nga puro kalusugan no, nakalabot na sa nanuhay-tuhay or more than hundreds no, nga mga barangay since last year actually no since 2024 pa, but for last year may ara kita nalabot nga 11,000 nga mga barangay or beneficiaries no sa idalom sang immunization program, more than 5,000 naman sa maternal health, more than 6,500 sa aton nga water, sanitation and hygiene o kon WASH, masobra sa 8,000 sa aton nga road safety. May ara makita no 60,000 ka mga beneficiaries nga nalabot para no sa pagtanyag sa mga non-communicable diseases o kon NCDs programs. Kag 9,000 naman no sa aton or more than 9,000 sa aton nga tuberculosis, human immunodeficiency virus kag acquired immunodeficiency o kon acquired immunodeficiency syndrome nga mga health services, kag more than 40,000 ang nalabot naman no sang aton nga nutrition program. So hambal gani no ni Sir John Michael Anyes, nagatumo diri no ang aton nga mga barangay sang ilang nga mga priority programs. Non-negotiable diri no ang aton nga pagdala sa ila sang nutrition program. So ang ini nga puro kalusugan, mga health services ini no nga ginadala sa mga purok or mga barangays naton or mga sityos naton sa mga barangay. So for this year, 2026, kung sang last year may 540 kita or 540 kita nga mga unserved and underserved nga mga communities nga nalabot, for this year mga abyano, out of more than 3,000 plus nga mga barangay diri sa aton sa Western Visayas, target nga malabot diri or at least 40% sang sina nga numero. So for this year, ang target naton is 1,356 kamakabig naton nga unserved and underserved communities kung sa diin pagadalon ang aton nga puro kalusugan. So basi no, one of these days isa na dira ang inyong purok no, nga pagpadulungan sang aton man nga DOH sang mga health services no. It's time for you or kumbaga no, mas manami kiti ginapalapit naton sa mga pumuluyo ang mga serbisyo. Hindi na ninyo kinahanglan pa no, example sa mga malayo kamo nga mga barangay o kon purok, hindi na ninyo kinahanglan pa nga magkadto sa banwa o kon sa mga syudad to avail sa mga health services. Dira na mismo sa inyo nga purok. Philippine Standard Time, launa 26 hapon, mga abiyan sa aton nga pagbalik. Istoryahan naton mga abiyan no, ang paghiwaton nga second quarter nationwide simultaneous earthquake drill. O kung ang ginatawag naton no, nga NSED 2026. Nga hiwaton diri sa aton sa Western Visayas Medical Center. Ano bala no ang mangina senaryo sa nga sini naton no, nga NSED? Ano ang tinutuyo nato no nga malabot, mahibaloan no, or matest sa siniman nga NSED. And how ready naman no ang aton nga WVMC iti tomorrow na inihiwato.
Quick break na lang kita mga biyan, and then sa aton nga pagbalik, makaupo naton si Dr. Wonder Articulo, ang aton nga Medical Specialist 3, and at the same time no ang head sang aton nga Health Emergency and Disaster Management Unit sang Western Visayas Medical Center. Mga biyan, magabalik ang programa Balita Sosyal. Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service At Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Philippines Standard Time, 1:29 sa hapon. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Sa gihapon mga biyan, nagapamati ka mo sa programa Balita Sosyal, kag sa gihapon ini ng inyong alagad, Marian Grace Erenyata. As mentioned earlier, mga biyan, tomorrow, June 18, hiwato no diri sa aton sa Iloilo, ang second quarter nationwide simultaneous earthquake drill o kon NSED 2026 for Visayas nga area. Kagang aton mga abyano nga Western Visayas Medical Center o kon WVMC ang mangin venue naton for this NSED. Yan ihibaloon naton no ang preparations ang aton man nga balay bululngan kag ano ba lang ang tinutuyo no sang sini nga paghiwat naton sang NSED. I believe no yari na sa aton nga Zoom ang aton nga dinapit nga bisita subong nga hapon si Dr. Wendell Articulo, Medical Specialist 3 sang Health Emergency and Disaster Management Unit sang Western Visayas Medical Center. Doc Wendell, good afternoon sa imo and thank you so much for saying yes sa sini nga interview. Mayong hapon man, ma'am. Yon. Doc, una sa tanan no, ang aton nga WVMC ang napilian bilang area no kung sa diin hiwaton ining aton nga second quarter NSED diri sa aton sa Visayas no. Talas Doc no, paano bala no napilian ang aton nga WVMC and ano kadako nga bagay ini for WVMC no nga dira mismo hiwaton ng aton nga NSED? Actually, receive na lang namin yung ang balita nga ang kami ang host sang second quarter nga NSED since it is a national event. Yes. Dako ini nga dungog para sa WBMC, hindi lang sa WBMC pati na sa aton nga syudad sang Iloilo. Mhm. And Doc no, paano bala no hambagan ini mo dako nga dungog no for Iloilo City and at the same time for WVMC ang ini nga mangin host no sang aton nga NSED 2026, but paano bala ini Doc no makabulig especially dira sa inyo sa WVMC kag sa mga clients naton no or sa public ang ini nga NSED naton? Kasi ang tinutuyo sang NSED ang matest ang preparedness sang tanan nga sektor sang komunidad sa tion sang linog. Kay kung may disaster, hindi lang WBMC ang apektado kundi Yes. tanan kita. Nakita taman ini sa nagligad nga mga linog like sang linog sa Bugo Cities last year. Yes. Kag sang last week nakita taman nga sa linog sang Sarangani, Yes. di ba tanan ang
tanan kita apektado, hindi lang isa ka sektor kundi bilog gid nga sektor sang komunidad. Yes. And dira Doc no sa aton sa WVMC tomorrow ini siya pagahiwaton. So what will be the scenario Doc no diin nga area particularly dira no sa WVMC or si whole gid nga WVMC ang maupod sa sini nga NSED? Ang senaryo actually ginbase naton sa pillbox earthquake model para sa Iloilo. As much as possible lapit sa aktual nga linog. Pero hindi man dapat ang senaryo devastated nga bilog niya nga syudad ang apektado. Ah, ang senaryo is hindi man hindi tanan nga structure sang WBMC ang apektado. Ang sundo naton nga ay ang strong ground shaking lang nga magaresulta sang simulated casualty sa isa ka building sang WBMC. Ini nga senaryo nagahatag sa aton sang oportunidad nga i-test ang response naton, ang response sang emergency room, ang internal communication, movement sang ambulance, kag ang coordination naton sa aton mga external partners. Importante ini kay kun may damage ang isa ka building sang ospital dapat klaro ang roles kag ang coordination kag support nga mahatag sang aton nga mga external partners sa WBMC. Yun. Pero Doc, you've mentioned no, sa isa ka building, particularly diin nga building ina dira Doc no kay base bala tomorrow ang mga pasyente o mga clients naton bala Doc no mag-wonder nga may event dira. So diin particularly nga building dira Doc. Actually ang duha ka part bala ng activity namon nga buwas sa aga. Sa buwas kali ang sa aga may ceremonial activity kami nga paghiwaton sa Legacy Building sa WBMC. Maga-start ini 8 o'clock tapos may ceremonial nga pag push button after sina ma-perform ang bilog nga empleyado sa tanan nga area sang WBMC, pasyente, bisita sang duct cover and hold. Pero ang able lang nga pasyente ang ma-perform. Kung hindi man able, why man hindi man kinanglan gid nga mag duct cover and hold. Tapos why isang evacuation nga magahitabo. So ang ikaduha nga part ang muna na ang full scale nga exercise sa GAPI na siya matabo mga around alas 7 sa gabi. Kay dapat hindi man naton ma-hamper ang normal nga operation sang hospital. So isa ka building ang aton nga ikuan ang muna ang building A sa likod sang WBMC. Tapos para hindi man makuan ang publiko kag ang amon mga iban nga area nagpagwa na kami sang advisory para sa public kay sige gyapon niya ang baton sang pasyente sang WBMC. Para aware sila kag sa komunidad gan sa palibot sang WBMC para hindi sila matingala nga damo fire truck, damo mga rescuers sa WBMC ano na tabo. So para hindi sila matingala, nag-coordinate na kami man sa city government nga ipa-close namon temporaryo ang side road malang going to WBMC kag sa barangay sa tanan nga kwan para aware sila sa matabo buwas sa nga nagahiwaton nga drill sang WBMC. Yun, at least klaro Doc no, hindi kita mag-stop sa pagbaton sang pasyente kiti balay bulungan and at the same time na-inform naton kumbaga no ang aton nga personnel dira kag mga pasyente naton nga may ara kita sa pagahiwaton nga NSED no dira sa WVMC. But Doc no, in case no wala naton ginapangayo Doc no, pananglit Doc no nga magluntad no ang mabaskog nga linog no, how ready is WVMC sa responde and at the same time sa pag-ensure sang safety man sang aton nga clients, sang aton nga patients, sang staff and sang aton nga visitors?
preparado ang WNC, may ara kita na ginatawag na Hospital Incident Command System. So gina-activate na siya kung may isa ka insidente sa ospital. Tapos ang aton nga may ara man kita train nga mga responder diri sa ospital. May establish na kita nga protocol kag functional nga communication system. May ara pag kuananta pag na kay during sa kalamidad ng pwede gid maapektuhan ang komunikasyon. Yes. Why telepono, why network service. So nagkuhan kita backup system which is the radio system para maka-communicate kita sa aton nga mga partners sa sagwa kag para makahatag man ta impormasyon sa publiko. Yes, oo. Dok, during sang paglinog sa Bogo sa Cebu, may ara kita sa mga pag-account sa mga buildings diri sa aton sa Iloilo City, ang aton nga mga schools or colleges or universities naton naga-check sa mga buildings naton. For WVMC, Dok, paano kamusta ang how sturdy ang aton nga mga buildings dira sa WVMC? After kada linog, gina-check na tanan ang aton buildings, ang aton nga engineering nga department kay sila ang nagakahibalo sang structural integrity sang aton nga mga building. So with their advice kung sound ang kung why structure, sila ang nag-advise sa aton kung kinahanglan i-evacuate or kung may damage ang structural integrity sa atong building. Pero may ara kita na kada ginailalinaw biskan ano pa na nang mabaskog pa na or nubo ang intensity, gina-check gina every tapos linog. Kag once gina-report gina siya naton sa aton man nga Department of Health. Yun. At least, Doc, ang aton nga mga patients dira, mga visitors naton, and at the same time, ang mga personnel naton at is kumbaga, every time nga, or wala nato ginapangayon, in case nga may ara, sa nga linog nga matabo diri sa aton sa Iloilo City or sa Iloilo, okay, ang aton nga mga building dira, bangod nga gina-check, dira sa WVMC. Doc, so, ready na kita tomorrow para sa aton nga NSED 2026. Ready na. Yun. Lastly, siguro, Doc, lastly na lang, I don't want to take much of your time. I know, nga ga-prepare ka mo, for our NSED for tomorrow. Ang imo nga mensahe, Doc, sa aton nga mga tagpalamati, subong nga hapon. Ginaengganyo ko namon ang publiko nga mag-upod sa pagpartisipar sa earthquake safety measure sa ila tagsa-tagsa ka komunidad. Ang preparedness hindi lang responsibilidad sang ospital kundi responsibilidad tanan. Yes. Kung magkooperar kita, masiguro naton nga sa tion sang linog kag kalamidad kabalo kita kung anong himuon. Kay kung kabalo kita kung anong himuon, hindi kita magpanik. Kag masiguro naton ang kaluwasan sang aton pamilya kag bilong nga komunidad. Yun. With this, Doc Wendell, madamo gid nga salamat sa time and information nga ginhatag mo diri sa amon sa Radyo Pilipinas Iloilo. Good luck sa aton nga pagahiwaton tomorrow dira nga NSED 2026. Maayong hapon, Doc. Thank you, man. Mayong hapon. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. There you have it, mga biyansi. Dr. Wendell Articulo ang aton nga medical specialist 3 and at the same time ang head sang aton nga Health Emergency and Disaster Management Unit sang Western Visayas Medical Center natuhoy sa pagahiwaton naton tomorrow nga NSED dira sa WVMC. So according kay Doc, ready na. So ang aton sa aga, may ara kita nga pagahiwaton ceremonial or ceremonial nga pag push sang button para sa pag-start sang aton nga earthquake drill, and sa hapon may ara kita sang full scale earthquake response exercise. So
or sa gabi no, I mean iwaton ini according kay Doc no alas 7 para nga ti hindi ma-disturbo no ang aton nga mga clients dira man sa adlaw. Pero ang pagklaro no ni Dr. Wendell sa gihapon no nag-accept no sang pasyente hindi maguntat ya ang serbisyo. For those naman nga mga patients no nga able pwede gid no maka-participate pinaagi no sa pagdak, cover and hold. Maayo gid no at least ma-test naton ang kahandaan sang aton man nga balay bululngan. Isa mga abyan no ang aton nga Western Visayas Medical Center sa DOH run hospitals naton along with the sanitarium no dira sa Santa Barbara and sa aton nga Don Monfort dira naman sa Barotac nato. Kung sa madamo lang nga pasyente, madamo gid nga pasyente nga ginadala no dira sa aton nga Western Visayas Medical Center. That's why nga it is important gid nga matest naton no, and at the same time malantaw naton kung bagla diin pa nga mga area no ang kinahanglan sang improvement para nga in case no wala naton ginapangayo, in case lang nga magluntad no ang linog, preparado kita, kabalo kita kung ano ang obra. Nakita naton mga abyan no ang epekto no sang linog sa Bogo no, Cebu. Kag syempre no last time recently lang sa Sarangani. So habaga ni Doc no sa pagluntag sang linog hindi lang affected ang area kung sa diin or kumbaga diin ang epicenter naton, kundi affected ang tanan naton nga community. That's why nga kinahanglan preparado ang tag sa kaisa sa aton. Ang aton mga abyan nung NSED ginahiwat ini no parang we will be reminded no regularly hindi kung kaisa no makalimtan naton ano wala ang mga dapat nga obrahon, especially during and after sang linog. And you know mga abyan na ining mga makuha naton no nga information no o kon mga ihibalo naton during NSED amo pa ini ang makasave sa aton kumbaga sa actual no or kumiara sang linog. Always gid no nga gina-emphasize kada linog hindi magpanik. Kung kabalo ikaw kung ano obrahon nimo, equip ikaw dira sang knowledge, lesson ang imo nga kakulba kag ang imo no nga pagpanik during linog. Philippine Standard Time, 1:45 sa hapon, mga abyan sa ibang paginaton nga mga balita. Kadto kita mga abyan sa plano sa Department of Health Western Visayas Center for Health and Development sa pagtukod sa bagong urgent care and ambulatory services o kon bukas center sa munisipalidad sang Batad. So ang ini mga abyan in case nga matigayon this is only proposal pa lang no. Pagka dumalahon ini sang dono sa S. Monfort Medical Center o kon DJSMMC sa Barotac Nuevo. Iti sa karon may tatlo pa lang kita nga bukas center amo ini ang sa DJSMMC. Lakip man no sa Western Visayas Medical Center diri sa syudad sang Iloilo kag Western Visayas Sanitarium and General Hospital sa Santa Barbara. So pananglit nga may ara kita or pagatukuro no ang bukas center sa Batad. Hindi na kinahanglan pa nga magpadulong sang aton nga mga pumuluyo dira sa Batad kag sa mga kalapit naton nga mga munisipalidad sa Barotac Nuevo o sa Santa Barbara kag sa Iloilo City. So nga abala sa Batad. So according diri sa aton nga DOH, may ara kita sang Health System Resilience Project sang DOH diri no sa Iloilo. Kung sa diino nagatuyo ini nga maghuman sang climate resilient and provincial health systems. Agod nga pabaskugon pa ang health emergency response systems. And apart from that, ang Batad mga abyan no sulod man sa criteria o isa sa mga criteria no
sa establishment sa Bukas Center is that ang lugar dapat wala sang access sa DOH hospital sa sulod sang 1 ka oras nga travel time. So halin sa Batad pakagto no sa ang pinakamalapit diri nga Bukas Center is yara sa Barotac Nuevo. So kung pasok dira sa criteria no nga hindi ikaw makalabot didto within 1 hour, pwede ka butangan sa Bukas Center. Pero gani no ini ginaplano pa lang, hopefully matigayon. Kaya kinahanglan nato no sa mga resources, kinahanglan pa natong i-take into consideration diri ang financial aspect, kinahanglan pa diri ibutangan no sa mga employees. So amo pa lang ini no for now ginaplano, pero hopefully magapahamtang kita no sa Bukas Center sa Batad, Iloilo. Samtang mga abiyan, nato naman ka personnel sa Department of Education Region 6 ang regional qualifier sa 2026 Gawad Lingkod Bayani sa Civil Service Commission. Lakip diri sanday Ma'am Maribeth Baldonado, ang ato nga Project Development Officer 2 sa SDO Rojas City. Lakip man no sa qualifier sa gawad ng bayan naman sanday Sir Darwin Tadifa, Master Teacher 2 sang SDO Iloilo, kag si Ma'am Marvic Martires, ang Chief Education Supervisor sang SDO Rojas City. Grabe, bunggit orot ang Rojas City, duhagid si Ma'am Maribeth kag si Ma'am Marvic ang regional qualifiers. So ang Gawad Lingkod Bayani or Gawad Lingkod Bayani ni ara ini sa 3 ka awards no. Ang Gawad Lingkod Bayan ng Pangulo kung sa diino ginakilala diri ang outstanding performance kag kontribusyon nga may national impact sa gawad ng dangal or kung gawad dangal ng bayan. Gina-confer sa isa ka individual nga nagpakita sang extraordinary act o kon public service kag consistent ini sila no nga nagasulod sa ethical behavior sandigman sa Republic Act number 6713 o kon Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Samtang ang Gawad Pag-asa naman ginahatag ini kon gina-confer no sa mga individual o kon groups sang mga civil servant kung sa diino ang ilang work performance o kung ang ilang outstanding contribution nakabenepisyo hindi lang ang ilang opisina kung sa diin sila gaubra kundi ang iban pagid or more than one agency. So kudos gid no sa aton nga mga regional qualifiers nga personnel sa Department of Education Region 6. Philippine Standard Time, 1:50 sa hapon. Mga biyan ang ibang paginaton nga mga balita. Pagapat pato nato no sa ibang pagid nga programa sang Radyo Pilipinas Iloilo. So once again mga abyan tomorrow hiwaton ang aton nga second quarter nationwide simultaneous earthquake drill kung sa 2026 for Visayas dari sa aton sa Western Visayas Medical Center. So sa mga kauturan naton dira no, mga patients naton, mga visitors naton no, or personnel, basi mag-wonder ka mo tomorrow no nga sako dira no because nga may ara kita sang ENSA. Madamo nga salamat sa inyo nga pagtutok subong nga hapon sa mga naglisod sa ila radyo sa 585 AM kag syempre sa mga nagalantaw sa aton nga Facebook Live. Thank you so much. Syempre, thank you man no once again kay Dr. Wendell Articulo no, ang aton nga Medical Specialist 3 kag Health Emergency and Disaster Management Unit sang Western Visayas Medical Center. Thank you man no kay Mama Cheryl Lamanosa Desierto no sa pagbulig sa aton no nga ma-interview sa mga hapon si Dr. Wendell. Thank you man sa akon mga katuwang teknika sa studio, Engineer Roy Louie Kaipang kag sa among transmitter, Sir Jeffrey Betita. Mga biyan ako na lang gid si Marian Grace Erenyata kag ini ang Balita Sosyal. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang President